Nag-ikot sa Paco Market sa Maynila ang Department of Agriculture para malaman kung sumusunod ang mga retailer sa ipinatutupad na 50 pesos per kilong price cap sa imported na bigas. Magbabalita live, Simon Gualvez. Mon, may mga nasampulan ba dyan? Ay oo, Cheryl, halos lahat ng mga bigasan sa Paco Market sa Maynila ay nakitaan ng paglabag ng Department of Agriculture o DA. Yan ay ang hindi nga pagsunod sa pinatutupad na price cap para sa mga imported rice na may 5% na broken grains o yung mga premium na klase ng bigas. Nasita nga ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kung hindi 55, lampas 60 pesos ang ibinibenta ng mga regular at well-milled na imported rice sa loob ng Paco Market. Dapat kasi 50 pesos kada kilo lamang ang bentahan nito alinsunod sa Executive Order No. 118 ni Pangulong Bongbong Marcos mula pa noong nakarang linggo na layong higpita ng pagpapatupad ng naturang price cap sa loob ng 30 araw. Bukod kasi sa krisis, mababa naman daw ang landed cost o presyo pagdating sa bansa. Naglalaro lang daw ito sa 37 hanggang 38 pesos. Kaya may kita pa talaga ang retailer kahit ipako sa 50 pesos ang presyo. Pero umalma ang mga nasitang tindera. Mahal din daw kasi yung presyo ng ibinabagsak na bigas sa kanila. Dahil dito, i-inspeksyonin na rin ng DA ang mga trader at importer ng bigas. Payo rin nila sa mga rice retailers kung hindi maibababa ang presyo, wag na raw muna itong ibenta hanggat may price cap pa dahil ang parusa sa lalabag mula 5,000 hanggang 2 milyong pisong multa at maaari pang makulong ng hanggang 10 taon at posibleng maipasara rin ang kanilang mga tindahan. Cheryl, pagilino naman ng DA, hindi lahat ng imported rice pasok dito sa price cap na binabanggit. Yung mga special at mga well-premium na mga bigas gaya ng mga Japonica at mga basmati, lusot daw dito dahil nga mahal din talaga yung landed cost ng mga naturang imported rice pagdating dito sa bansa. Cheryl. So, Mon, binigyan ba na sila ng parusa o warning lamang ito? Yun nga kahit last week pa talaga in-implement itong Executive Order No. 118, warning pa rin ang ibinigay muna ng DA sa mga nasita na mga nagtitinda ng bigas dito sa may Paco Market, no? At kung sakaling mabalikan sila bukas sa makalawa, talagang dito na mabibigyan ng notice of violation ang mga naturang rice retailers. Cheryl. Baka din naman hindi natin masisi yung ating mga tindero-tindera. Diba sabi nila, mataas din kasi ang bigay ng mga traders at possible mataas din ang bigay ng importer. Ano ang aksyon dyan ng DA? Yun na nga, Cheryl, yung isang nasita kanina tindera, ang calculation niya kanina, 2,650 pesos ang kuha niya sa isang kabang bigas. So lumalabas, 53 pesos na talaga kaagad kada kilo ang presyuhan nito. Bagay na talagang hindi lang basta lugi, talagang abonado pa sila kapag ibinaba nila ito sa 50 pesos kada kilong bigas. Kaya ang sinasabi ng DA, kung kaya daw talagang i-hold muna yung pagtitinda ng mga imported rice o kung sakasakali, ibalik daw nila ito sa mga pinagkuhanan nila dahil lumalabas, nag-profiteer din o talagang tinaasan din yung presyo ng mga nag-supply ng bigas dito sa mga kawawang rice retailers. Kaya ito rin yung isa sa mga tinututukan ngayon ng ahensya matapos ngang malaman na sobrang taas din ng pagkahango o pagbagsak ng bigas sa mga naturang retailer ng bigas. Cheryl. Kasi ikot sila ng ikot sa palengke. Pero baka naman hindi nila tinitignan nga itong mga traders at importers na nananamantala. Kasi dito, walang ibang pagkukunan ng mga tindero-tindera natin kundi dito sa mga traders na to at importers. Dapat doon siya yata, dapat mas tumutok ang DA kung saan nang gagaling. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga whole of government approach ang nakatakdang gawin daw ngayon ng DA, hindi lamang sa mga palengke para nga tutukan yung mga rice retailers, kundi makikipagtulungan din sila sa Bureau of Customs para naman masuri at ma-check talaga yung mga mismong importers ng bigas na kung saan sila yung maaaring doon naiipit, no, at talagang nagkakaroon nga ng profiteering sa presyuhan ng bigas. Na ngayon nga, mababa kasi yung landed cost, 37 to 38 pesos lamang. Yung ideal na 10 pesos dapat na dagdag sa whole value chain,
sumusobra na, no, kung tutuusin para itaas sa 55 hanggang 60 pesos ang kada kilo ngayon ng bigas. Cheryl. Kasi for sure naman, mayroon silang listahan yan kung sino itong mga importers dahil sila rin ang nagbibigay ng permit, di ba, to import. Tama ka dyan, Cheryl. Kaya yung mga nilista kanina mga pangalan kung saan nakakuha ng mga supply, etong mga nagtitinda ng bigas, isa daw ito sa susunod na tatargetin na ng Department of Agriculture. Mon, may reaksyon na rin ba at aksyon ang DA sa pagkalugi ng mga magsasaka sa Benguet dahil daw naman sa oversupply ng repolyo? Oo, Cheryl, natanong natin niya kanina kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at sinabi niya talaga, patuloy naman daw ang pamimili ng Department of Agriculture dito sa mga oversupply ng mga gulay, lalo na ngayon, 2 piso na naman ang kada kilo ng repolyo dyan sa may La Trinidad Benguet, so sa may Benguet Province, no? At saka pati nga ang Office of the President ay patuloy din daw sa pamimili ng mga naturang gulay, pero they can just do so much daw in terms of buying dahil talaga nagkaroon ng problema sa oversupply talaga ng mga gulay sa naturang probinsya. Patuloy din daw yung fuel subsidy para sa mga apektado dyan sa area at mukhang magkakaroon din daw ng presidential assistance para sa mga most affected farmers sa naturang lugar. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.